Boyway TV na kung saan eto na naman si Madam Mystica, no? Na tayong mga mamamayang Pilipino ay niloloko lang nila Rosmar at Diwata. 'Di ba? Panoorin na natin yan. Nagigigil ako eh. Let's go! Ayan, dumami ang aking buzzers. Pues, masakit ba talaga ang real talk? Pati hindi talaga natin aminin kung ano ang katotohanan, di ba? All I'm speaking is about the truth. Okay? Sabi nila nakikisawsaw. Well, obviously, nakikisawsaw na ako because I can see something wrong here. Okay? Ako tahimik lang ako, as you know. Busy ako sa trabaho ko, pero I felt na kailangan ko rin magsalita kasi nga naman para mabigyan din ng mabigyan din ng katotohanan ng lahat, para ma-clear, okay, ang lahat. Kasi yung mga tao nagtatanong sila bakit daw hindi na lang ipamigay ni Rosmar ang kanyang pera sa mga nangangailangan, sa mga taong walang-wala talaga. Well, nakikita nyo, Okay, unang bira ni Madam Mystica. Well, may point si Madam Mystica rito, di ba? Alam naman natin na si Diwata ay established na, di ba? Kumikita na siya, may business siya, malaki ang kinikita ng business niya. Ang gusto niyang tumbukin dito is bakit sa dinami-rami ng Pilipino na naghihirap, yung lehitimong naghihirap na isang beses lang kumain sa isang araw, swerte na kung yung may ulam, bakit dumpa sa taong may business at kumikita naman ng malaki? Well, totoo nga naman, di ba? Kung gusto mo talagang literally tumulong, dapat doon sa mismong walang-wala. Well, hindi naman natin masisisi si Madam Rosmar kasi kagustuhan niya yon dahil pera niya yon. Tama? Kasi nga, kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, di ba? Ba't mamimigay si Rosmar ng pera sa mahihirap, yung lehitimong mahihirap, kung alam naman niya sa sarili niya na walang babalik sa kanya? Di ba? Yun yung return of investment. Wala kasing babalik sa kanya pag yun talagang mahihirap, yung tutulungan niya. Ba? Yun ang real talk. Yun yung gustong tumbukin ni Madam Mystica. O, ito isa pa. Bakit si Diwata ang pinili niya bigyan? Bakit? Si Madam Rosmar is a business woman na kung saan siya ay may-ari ng Rosmar Skin Products. Ginamit niya si Diwata parang maging isang advertisement. Karoon siya ng engagement kay Diwata para yung mga fans ni Diwata, diba, makilala pa yung product ni Rosmar, yung skin, Rosmar Skin Products ba yun? Kasi totally hindi naman talaga kilala yung Rosmar Skin Products na yan. 'Di ba? Malaki lang talaga yung engagement na mangyayari kapag pinuntahan niya si Diwata at sinabayan niya ng promotion ng business niya. Okay, tuloy tayo. Nagawa talaga niya. Pero iba ang treatment kay Diwata kasi gamitan lang yan, okay? Real talk to, ha? Okay? At yung pinapakita niya na pamimigay-migay ng small here, small there, 10,000. Seryoso, totoo naman. 'Di ba? Talaga naman na gamitan lang naman yan. Si Rosmar, ginamit niya si Diwata sa papaanong paraan. Doon sa kasikatan niya, sinabayan niya, ni-ride on niya. Si Diwata, ginamit niya si Rosmar. Bakit? Saan paraan? Doon sa perang TF na binigay sa kanya. Diyos ko naman. Basic. Okay, tuloy. Ganun, ganyan. Pero tingnan mo, i-challenge nyo siya kung kaya rin niyang magbigay ng 1 million, 2 million o kaya 5 million sa ibang mga tao na walang pangalan o kaya sa mga ibang tao na talagang hindi naman talaga sila kasing sikat ni Diwata. So, ganun lang yon. Okay? Well, obviously, nandun lahat yung mga endorsement, lahat yung mga pangalan niya, lahat yung products niya, lahat pati box nakalagay, Rosmar lang ang pinakamalakas, mga ganun ganyan. So, andun na tayo, di ba? Kailangan. See? 'Di ba? That's part of marketing strategy. Marketing stance. Kung naaalala niyo yung kay Kuya Karki yun. It's part of marketing stance. Diyos ko naman. Huwag kayong magpabulag. Huwag kayong magpalinlang sa mga nakikita nyo sa social media. Okay, tuloy.
intindihin na lang natin, 'di ba? Diskarte niya 'yon. Kaya yung mga tao na umaasa na mabigyan din sila ng 1 million o kaya malaking cash, you're just dreaming, mga anak. Yun, totoo. Seryoso. Huwag kayong umasa na bibigyan din kayo. Na bibigyan kayo ng ganong kalaking halaga. Na alam ng isang tao na hindi magre-return yung ininvest niya sa'yo. Seriously. Kasi nga, business yung usapan dyan. Diba? Money matters. Okay, tuloy. Okay? You're just dreaming, okay? At kaya nga, nabanggit ko dyan na hindi na rin ako namimigay kasi nga naman, I had a lesson din. Ako noon, akala ko, masarap ang feeling pagbigay ng bigay. Pero pag hindi mo sila lahat na pagbigyan, to the point na ikinamatay talaga ng anak ko kasi nga naman, may nang extort ng pera sa kanya. Okay? At nandyan, nakapin yung story ng anak ko kung bakit siya namatay. So, yun din ang risk talaga kung ikaw ay mayabang, 'di ba? Inaamin ko, nagyabang ako kasi akala ko I had extra money, I had lots of money, pwede ko nang ipamigay ang $1,000 or $1,300 every month yun. Nakita nyo naman, 'di ba? Na Nandito na tayo sa part na yun kung paano at ano ang sinabi ni Madam Mystica, diba? Na niloloko at nililinlang lang tayo na umaasa ring mabigyan ng 1 milyong piso. Kayo na ang tumingin, kayo na ang humusga, diba? Aminin man o hindi ni Madam Rosmarian, dun lang yan sa marketing strategy, marketing stance niya. Yun. Kahit ikaw sa ibang tao, 'di ba? Kung hindi mo naman ganun kakilala o hindi mo naman ganung ka-close, 'di ba? Bibigyan mo ng ganung kalaking halaga. 'Di ba? Parang ang bigat sa damdamin. Lalo kung alam mo sa sarili mo na wala kang return of investment na makukuha. Well, that's life. Nangyayari 'yon sa tunay na buhay. And yun lang ang masasabi ko. Peace out.